Ang kalaban kasi natin dito ay yung hindi ka marunong sa services. Wala kang idea paano patakbuhin ang salon business. Wala kang idea paano Yo! What's up? Good evening, mga salon owner, no? Kumusta kayo dyan? So, time check natin ngayon ay 7:45 na ng gabi. Yeah! At ngayong araw na tayo, meron akong sasaguting isang katanungan sa ating grupo. May grupo pala tayo, samahan ng mga salon owner, no? Ang pangalan ay Salon Business Owners PH. So, pasok ka dyan kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business. At kung isa kang baguhang salon owner o mag-start ka pala ng salon business, panoorin mo at tapusin mo ang video na to dahil ito ay para sa iyo. Ayan na. Eto, babasahin ko yung katanungan niya. Mag-open pa lang ako ng salon. Ano po mga recommend nyo sa hair clippers ang mga gamot sa buhok? Mukhang tagilid ka dito. Tagilid ka dito, ma'am. Mukhang tagilid ka dito, ma'am. Daming nag-comments. Comment is 27 comments. Dito pa lang sa katanungan niya, guys. Mga ma'am, sir, mapapansin yung mukhang tagilid. Mukhang tagilid yung katanungan mo, ma'am. Mukhang mahirap. Mahirap ang mukhang iiyak. Mukhang iiyak sa mga bandang mga susunod na mga buwan. Okay, babasahin ko. Mga kasagutan. Hanap ka po ng supplier na matatag. Huwag ka order sa mga reseller or online shop. Mas mabuting may supplier ka dalawa. Kunin mo supplier para pag wala sa isa, pwede ka kumuha sa iba. Build a good relationship with them para eventually nakakuha ka ng consignment, good deals, freebies, and low price. Ito yung mga grupo. Di ba? Nagtutulungan. Gandang komento. Meron mong isa. Tao na mapagkakatiwalaan. Napakagandang punto din. Kailangan talaga ng mga tauhang matitino, mapagkakatiwalaan, maayos, hindi manliloko, hindi sira ulo, hindi magnanakaw. Basta. Ito pang isa. Organic color kami, Revlon and Sinos. Yan. At meron din dito isa. Heavy duty sleek iron and blower. Meron po ako. Mga nagbebenta, meron din. No? Ngayon, bago ko sagutin yung katanungan mo, ulitin natin yung katanungan niya. Mag-open pa lang po ako ng salon. Ano po mga recommend nyo sa hair clippers ang gamot sa buhok? Bago ko yan sagutin, ma'am, gusto ko lang itanong sa'yo, marunong ka ba sa pinaggagawa mo? Marunong ka ba, ma'am, sa services? Marunong ka ba? May idea ka ba paano tumakbo yung salon business? Kasi dito pa lang sa katanungan mo, recommended na hair clippers at gamot, mukhang tagilid yung mga katanungan mo, ma'am. Mataas ang tsansa na hindi ka marunong sa services. Kasi, wala kang alam o idea sa mga basic na gagamitin sa salon business. Wala kang alam sa mga hair clippers na magagandang brand. Sa gamot, anong klase. At dyan pa lang, hindi na kita papayuhan. Nako, ang susunod mo na tanong, ma'am, paano mag-compute o paano malaman na hindi ka manakawan? Diyos ko. Pero sasagutin ko pa rin yan. No? Recommended na hair clippers. No? Eto, wala akong idea dito. Hair clippers. Dito sa mga produkto, pinaka-the best na gagamitin mo na produkto yung mga high-end, mga branded. So, ano ba yung mga branded? L'Oreal, branded yan. At isa yan sa mga ginagamit namin. L'Oreal, Wella. Kaso nga yung Wella, wala na yata ang supplier dito sa
Pilipinas, ewan ko, nasa na sila. Mga organic, Revlon, Schwarzkopf, at kung ano-ano pa. No? Bakit napaka-importante ng mga branded na gamot? Ang paggamit ng mga ganitong produkto, parang kampante ka kasi pag gumamit ka ng mga ganito, no? Lalo na, batas ang tsansa na wala kang alam, no? Kaya pag may nagtanong sa iyo kung anong gamit yung produkto, masasabi nyo agad na high-end product yung ginagamit. Yun yung mga branded, no? May mga branded din mga treatment, gaya ng mga protein, ayan yung mga high-end din. Pero ang problema nga lang, mataas ang tsansa na wala kang alam sa services, no? Pero next tanong mo yan, aabangan ko yan. Pero para sa akin, yung gamot na gagamitin mo is yung mga branded. Ngayon, may technique ako dyan, isingit ko na lang din para makakuha ka ng magandang presyo. Is gaya nung sinabi doon ni ma'am na comment na dalawa yung kunin mo na supplier na kung sakaling wala doon sa kabila, meron kang makuhanan sa kabila. Pero ang pinaka-technique talaga dyan is kailangan makilala ka doon sa supplier, makilala ka na ikaw ay maayos na negosyante, mabuting salon owner, na ikaw ay nagbabayad ng tama, na ikaw ay laging bumibili. Kasi pag nandun, no, tama yung sinabi nila na good relationship doon sa supplier. Kasi pag nangyari yun, ma'am, mataas ang tsansa na maaari kanyang pautangin ng stocks. At dito sa usapang stocks, meron ako yung technique na tinatawag. Ito ang 1-month utang technique. Dito kasi sa amin, matagal na kami sa salon business, no? At gumagamit kami ng postpaid. Postpaid, no? Yung technique na to is parang uutangin mo yung stocks. Uutangin nga talaga yung term. Halimbawa, nag-order ka sa L'Oreal ng product na worth 50K. Ngayon, kung hindi ka pakilala ng kanilang shop o ng kanilang business, is hindi ka talaga makakautang. Kaya napaka-importante na maganda yung pangalan, maganda yung dignidad, no? Ikaw ay mabuti, ikaw ay maayos na salon owner. At kailangan lagi kang umu-order sa kanila para makita kanila na ikaw ay active na gumagamit ng ganyang product. At dito nga sa amin is meron kaming 1 month to pay bago 1 month magbayad. O tama nga, 1 month to pay. So, ang gagawin namin, kukunin na namin yung stocks, yan yung tinatawag ko na supplier technique. Kukunin namin yung stocks, andito na sa salon, no? Ginamit na namin. Display na, ginamit na. Pero, hindi pa namin binayaran. Hindi pa kami nagbayad. So, sa ganyang technique, halimbawa, sample natin yung worth 50K na in-order namin na stocks, hindi pa kami nagbayad. Ibig sabihin, meron kaming worth 50K na aming hinahawakan, na aming binulsa, or binili ng bagong motor. Pero hindi natin gagamitin yan sa, bad yan, bad. Hindi natin gagamitin yan sa, gagamitin natin yung extra pera, pampaikot sa ating negosyo, pambayad sa ibang supplier, o pambayad sa kuryente, pambayad sa renta, or kung ano-ano pa. So, ganyan namin ginagawa, yung technique namin, yung diskarte namin sa usapang cash flow. Naisingit ko lang, no? Napunta tuloy tayo sa cash flow. Pero yan yung mga technique namin na ginagamit sa aming salon business. Ang kalaban kasi natin dito ay yung hindi ka marunong sa services. Wala kang idea paano patakbuhin ang salon business. Wala kang idea paano gagamitin produkto at wala kang idea kung paano tumakbo ang negosyo. Basta ako, naniniwala ako na bilang salon owner o magpapatakbo ng salon business, dapat marunong ka at magaling ka sa services.
Dapat magaling ka dyan, marunong ka dyan, mabangis ka dyan. Kasi kung hindi, mataas ang tsansa na malulugi ka din. Diba? Kaya, advice ko sa gustong magtayo ng salon business na walang alam sa services, huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Huwag nyo nang itry. Napakalala ng salon business kung alam nyo lang. Kung kami nga na marunong, ako hindi ako marunong, pero yung asawa ko magaling. Hindi lang siya marunong, magaling, mabangis, sobrang lupit, kumahagupit. Si Ma'am Zel, yan yung name niya, Zel Salon. Kasi siya yung name, siya yung utak, siya yung pinaka-sentro ng Zel Salon. Di ba? At magaling siya dyan. Kaya nga kami, meron na ngayong 5 branches. Di ba? At alam ko, madami tayong problema sa ating salon business. Pero, lagi kong sinasabi na lagi nating hahanapin yung positive side ng buhay. No? Anong nangyari, mga problema. So, kailangan makita mo kung ano yung mga positibong bagay. Ninakawan ka, lumas yung tao mo, nag-CA, hindi ka nagpadala ng pamasahe, hindi naman sumipot. No? Kailangan mong hanapin yung positive side niyan. At may grupo pala tayo, Salon Business Owners PH, no? Pasok ka dyan at susolusyonan natin yung sakit ng ulo mo na ganyan din yung problema ko. Yung lumayas yung tauhan ko, nag-CA, nagnakaw, nagpadala ako ng pamasahe, hindi sumipot. Ganyan din. At ibaban natin yan sa ating grupo. Yari sila ngayon. Silang magagawa. Kundi, negosyo, magtayo ng salon, or mag-abroad. Pero may mga grupo tayo doon sa abroad, yari din sila. So, yan lang ngayong gabi na to at lagi nating hanapin, no? Lagi ko itong sinasabi. Hanapin mo lagi ang mga positibong bagay na nangyari sa iyong salon business. At ano yung mga aral dyan. Yan yung napaka-importante. Choose positive at hanapin ang mga aral. Bye-bye. Diligan natin.